nga pala si Sheila Artajo. 36 years old na po. Nasa bahay lang po, walang trabaho. Ako po si Teddy Cadano, single parent. Nag-aalaga ko ng dalawang apo. Ang kapatid kong PWD. Yun lang po ang aking pinagkakabalahan ng alagaan ng aking mga sabuhay dito sa bahay. Wala po akong trabaho. Po si Dimple Brian G. De La Cruz. 37 years old po. Trabaho ko po ay nagwe-wetting po sa STL po. Nagsasideline po ng construction worker po. Gloria Reyes. Kamusta po yung asawa nyo? Sa ngayon okay pa siya. Pero yung pinagmulan niya, hindi ko matanggap kasi nang dumating yan malakas siya Nagsimba, pagdating ng pagsisimba ng madaling araw, nahiga sa duyan. Ngayon yung duyan namin sa labas, bumagsak yung kanyang pinakapuwit. Bumagsak yung pinakapaan ng ganun. Nasaldak yung kanyang ganito, yung kanyang tagiliran. Nagkaroon ng crack. Kami naman dali-daling nagpa-MRI. Ayun, nakita nga yung kanyang pinakabalakang niya, hiwalay, durog na. Kaya ura-uradan, nagsuggest yung doktor na operahan. Ano pong pangalan nila? Lord. Pero ang tawag nila sa akin ay, Ano pong trabaho niyo po? ayun, nagpa-parking, nag-ano ng mga sasakyan, ganun lang. Yun lang ang pinagkukuhanan namin kabuhayan sa ngayon. Ano po yung pagsubok na hinaharap niyo po sa araw-araw? Yung budget po. At saka yung mga baon po sa mga bata araw-araw. Lalo na yung karamdaman ko. Kasi may karamdaman na rin ako. Hindi rin ako masyadong naglalabas na dahil bibente ko ako. Pumapagsak na lang ako kahit saan ako sumpungin. Maraming bagay. Siyempre tayo, pag dumating ganyan mga senior, napakaraming pagdadaanan. Kaya lang, talagang ganun. Kung ano man ang maging kapalaran mo, tanggapin mo. Dati ako ang may depresya. Siguro, pinalakas ako, pinatatag ako para magkaroon ng makasubaybay sa kanya. Kaya ako ang siyang nag-aalaga. Hindi na siya may nakalalakad ng gano'n. Kasi magana yung ganito niya. Pagkain niya, hindi na siya nakakakain ng mga solid. Pagsubok, marami. Una-una na pinansyal. Pangalawa, sa mga apo ko. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, hindi lalapit ang mga apo ko sa akin. Dahil kasi nga, yung isa may pamilya na, yung 7, ay yung 6, hiwa-hiwalay na. Yung 2, nasa DSWD. Yung 4, nasa tatay nila. Pero hindi ko alam ang sitwasyon ko ano. Ano naman po yung pinanghuhugutan nyo ng lakas para po malampasan yung mga pagsubok na yon? Nag-pray lang po ako sa Panginoon. Ang inspirasyon yung dalawa kong apo na gusto ko sila mga pagtapos. Sila yung nagpapalakas ng aking loob. Sila yung inspirasyon ko parang mabuhay pa ng mahaba. Bigyan pa ako ng Panginoon Diyos sa mahabang buhay para maalagaan ko sila hanggang makatapos sila at mapagtagumpayan rin ng anak ko ang pangarap niya na makapagtapos ang kanyang anak. Ano man ang hirap ang pinagdadaanan namin. Ako anak, si Lord. Sa totoo lang, kay Lord talaga. Dahil ako lang ang naiiwan dito pagka umaga, hanggang sa gabi, ako lang. Yung mga anak ko nandito, lagi naman tumutulong na sinasamahan kami. Siyempre, pag mag-asawa, hanggang sa huli, kayo lang din nagawa. Dati ako labas-masok sa ospital. Nagpasalamat ako at ako'y binigyan ng lakas para makasubaybay sa kanya. Mano lang kasi ko sa mga apo ko. Kasi gusto ko pa rin makita yung mga apo ko na silaki hanggang sa mga pag-asawa. Doon lang ako umuhugot ng lakas ng loob. At saka sa asawa ko, gawa ng kahit disabled siya, nagagawa niya maghanap buhay na para makaraos kami sa araw-araw. Hindi siya sumusuko kahit na may sakit siya o umuulan man o ano, kahit kainitan. Hindi siya sumusuko. Basta ang alam niya, naghahanap buhay siya para sa akin. Ngayong Pasko po, ano po yung sa tingin nyo na makakapagpasaya sa inyo? May konting handaan at saka yung healthy ng katawan po. Ay, yung dalawang apo ko pa rin.
Pag nakikita ko sila nagsisikap sa pag-aaral, sisipag sila sa kanilang pag-aaral, doon nila ako napapangiti. Kasi alam ko, para na rin sa nanay nila yung ginagawa nila. Gusto nilang matupad ang pangarap ng nanay nila para sa kanila. Ang hiling ko lang sa Panginoon palakasin at makalakad ng maayos. Ayun lang ang hiling ko sa Diyos. Yung siya makalakad dahil ang pinagdaanan niya sa edad na 80, masipag yan Hindi tumitigil sa hanap buhay yan. Biglang na-steady lang ng bahay. Yung makita kong kumpleto yung mga apo. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, nabanggit ko nga sa'yo, yung dalawa nasa DSWD. Yung apat, ay yung bali 3, nasa tatay nila. Yung dalawa, yung isa kasi may asawa na. Yung isa, nandyan. Pag-alagala, tapos na rin yung contraction na pinapasukan. Upang makapagbigay ng ngiti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang Smiles. Maraming salamat po sa Smile po at saka po sa Panginoon. Maraming salamat po sa pagdalag sa amin, sa pagbibigay din po ng inspirasyon, pagdalag sa amin. Maraming salamat po sa Smile. Maraming salamat po sa Smile at napuntahan po ninyo yung lugar po namin. Salamat po. Maraming salamat dito sa ninyo sa binigay nyo sa amin tulong. Ako lubos ang aking pasasalamat dahil itong biyayang ito hindi ko akalain na kami magkakalooban. At ito'y malaking biyayang maibibigay sa akin sa tulong ng asawa ko. Kaya unaw sa lahat, ang Panginoon Diyos ang lagi naming tinatakbuhan. Siya ang nagbigay lakas, gabay sa amin. Kaya, Lord, thank you.